Makababalik na sa kanilang tahanan ang ilan nating kababayan sa Albay matapos ibaba ng PHIVOLCS ang status ng Bulkang Mayon mula sa Alert Level 3 patungo sa Alert Level 2. Si Gary Carillo ng Radyo Pilipinas Albay sa sentro ng balita. Malaking hamon sa mga evacuee dito sa Albay ang 7 buwan na pananatili nila sa evacuation center dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Kaya nang malaman ni Ate Nemsi na makakabalik na sila sa kanilang tahanan matapos ibaba ng PHIVOLCS sa Alert Level 2 ang estado ng bulkan, malaki ang pasasalamat niya sa pamahalaan dahil hindi sila pinabayaan sa mga oras na nanganganib ang kanilang buhay. Maraming salamat po sa mga nag-provide ng aming mga pangangailangan sa pag-stay namin dito sa ilang buwan. Lalong-lalo po sa DSWD, natustusan po yung aming mga pangangailangan, especially sa mga pagkain. Hindi naman po sila nagpula. Isa lamang si Ate Nemsi sa daang-daang pamilya sa Albay na pinayagang makauwi matapos ipag-utos ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang decampment para sa internally displaced persons simula ngayong araw. Bilang pabaon, nag-abot ng family food packs ang Department of Social Welfare and Development Field Office 5. Ito pong lahat ng binigay na tulong ng ating pamahalaan. Ito po ay direktiba ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Patuloy po ang tulong ng ating national government kahit po nag-decamp ng ating mga evacuees. Patuloy po ang lahat ng tulong galing sa national government. Samantala, nananatiling mahigpit ang pagbabantay ng mga tauhan ng Philippine National Police at Philippine Army sa 15 itinalagang border control points papasok sa 6-kilometer permanent danger zone ng bulkan. Ipinagbabawal pa rin kasi ng PHIVOLCS ang anumang aktibidad papasok sa paanan ng bulkan sa kabila ng pagbaba ng alert status nito. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.